Kabanata 346. Sige, pumayag naman si Queen. Iniisip niya kung sino ang makikilala ni Mark. Lalo siyang na-curious pero hindi niya magawang sundan siya. Salamat, President Miller. May ilang ulam pa tayo mamaya, nakangiting sabi ni Mark. Sure. Just remember to bring enough money, ngumuso si Queen. Nagkibit balikat si Mark. Hindi ito mahalaga. Kahit na sila mismo ang magpupuno, aabutin ng humigit kumulang $300 ang pagkain sa plaza. Si Queen ay talagang nag-iipon ng kanyang pera. Nga pala, wala ba dito ang asawa mo? Isinalang-alang ito ni Queen. May sarili siyang negosyo, sagot ni Mark. Abala si Lilibet sa training lately at nag-aaral pa siya ng mixed martial arts. Gusto niyang makita kung makakabangga niya ito pagkatapos ng kanyang pagsasanay mamayang gabi. Kung tutuusin, basang-basa siya ng pawis pagkatapos ng training session niya at ang kilos niya ay partikular na nakakatukso. Natuwa si Mark nang maisip niya iyon. Hindi niya maiwasang mapatitig kay Queen. Nagkakaroon siya ng masamang ideya matapos isipin ang tungkol kay Lilibet at masyadong kaakit-akit ang mga binti ni Queen habang nakaupo siya doon sa kotse. Napansin agad ni Queen na natahimik si Mark. Tumangala siya upang mapansin na ang mga mata ni Mark ay gutom na nakatitig sa kanyang mga binti. Ngumuso siya ng mahina, anong tinitingin-tingin mo? Nahiya si Mark at tumalikod. Hindi niya maiwasang mapatitig sa mga binti nito dahil napakaganda nga nito at nag-i-imagine siya ng mga bagay-bagay sa kanyang ulo. Habang tinatitigan niya ang mga ito, mas marami siyang ideya. Nais ni Mark na pumunta siya at hanapin si Lilibet kaagad. Sobrang torture talaga na isipin ito ng biglaan. Ilang saglit na hindi nagsalita sina Mark at Queen at medyo naging awkward na. Nakaramdam din ng torment si Queen. Ano ang iniisip ni Mark? Bakit siya nakatingin sa legs niya? Pakiramdam ni Queen ay magkakaroon na naman siya ng ganoong klase ng panaginip mamaya sa gabi. Managinip ba siya tungkol sa paggawa ng isang bagay sa kotse kasama si Mark? Malamang gagawin niya. Tutal, noong nakaraang araw, napanaginipan niya ang paghila sa kanya ni Mark sa banyo at pilitin siyang. Bueno, Pangulong Miller, mangyaring maghintay ng ilang sandali, sabi ni Mark. Okay, medyo mahina ang tono niya at hindi siya galit. Nakangiting pumasok si Mark sa elevator habang itinaas ni Queen ang bintana ng sasakyan. Ipinikit niya ang maganda niyang mga mata at hindi nagtagal ay muli niya itong idinilat. Mamantong hininga siya at naisip, ano ba ang tumatakbo sa isip ko? Masyado na bang matagal siyang walang asawa? Bakit niya naisip ang mga bagay na iyon kamakailan? Ayaw na ni Queen na isipin iyon, kaya nagpa siyang suriin siya. Mobile phone. Bibilhan niya siya ng pagkain mamaya at dapat ay mas maganda ang mood niya kaysa rito. Ate, siya na yan, single ni Aaron habang tinuturo si Mark na papasok mula sa pinto. Nagulat si Trisha sa pagtitig nito sa kanya. Nagsuot ba siya ng ganoon kababang paraan? Mahaba ang buhok niya at napaka-casual attire. Naisip ni Trisha na si Mark ay isang taong nakasuot ng branded na damit mula ulo hanggang paa na may $1,000,000 na relo sa kanyang palso. Hindi niya inaasahan na ganoon kaordinaryo ang hitsura niya. Ate, bakit wala kang sinasabi? Napansin ni Aaron na medyo natigilan si Trisha. Bumalik sa katinoan si Trisha. Kasunod nito, tumayo siya at iniunat ang kanyang magandang kamay para batiin si Mark, "Nice to meet you." Nakita siya ni Mark pagkapasok niya at nalaman niyang isa nga siyang kagandahan. May konting pagkakahawig sila ni Aaron, lalo na ang aloof aura sa paligid niya. Ang kanyang figure ay kasing ganda ng kay Queen, lalo na ang kanyang mga binti, na perpekto na lampas sa imahinasyon. Hindi inaasahan ni Mark na magkakaroon ng ganito kagandang kapatid si Aaron. Hindi natuwa si Mark nang makita niya ang malungkot na mukha ni Aaron. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang kabuluhan upang makipagkompetensya sa isang walang isip at mayamang pangalawang henerasyon. Mukhang itong magandang kapatid na babae ni Aaron ang nagpilit kay Aaron na sumama. Kung hindi, tiyak na gagastusin ni Aaron ang pera sa ibang lugar at iyon ang inaasahan ni Mark. Gusto ni Mark na gawin iyon ni Aaron para masimulan na niya ang pakikitungo sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang magandang kapatid na ito ay napakatalino. Isasauli ba niya ang pera ng ganoon na lang bago niya magawa ang anumang bagay?
Nice to meet you, bati ni Mark habang inabot ang kamay nito sa kanya. Pagkatapos noon, umupo silang dalawa. Mr. Orleans, gusto mo ba ng maiinom? Magalang na nagalok si Trisha. Ang karakter ni Mark ay naging mapagmatsyag sa kanya. Siya ay 40% na sigurado na kung hindi niya ibabalik ang pera, tiyak na magkakaroon si Mark ng kakayahang kumuha ng $5 bilyong o higit pa mula sa pamilya Dawson. Iyon ay dahil sa binawi siya ni Mark impresyon ng napakayamang pangalawang henerasyon. Ang kinabukasan ng isang taong tulad niya ay ganap na walang limitasyon. Na hindi na kailangan. Bakit mo ako pinaponte? Tanong ni Mark. Kung tutusin ay iniisip na niya ang pagkain nila ni Queen mamaya. Well, may ginawa ang kapatid ko ngayon. I think it might have hurt the relationship between you and him, so I think Aaron should do something to compensate for it. Sagot ni Trisha at tinitigan si Aaron na kulay asul ang ekspresyon. Ate, bulong ni Aaron na may bahid ng pagkukunwari sa boses. Agad na nanliit ang mga mata ni Trisha at nanginag si Aaron. Hindi na siya nagtagal at nagmamadaling inilabas ang card. This is Mr. Orleans' $2.5 billion. Please keep it, Mr. Orleans. As for this is my little gift as Aaron's sister, wika ni Trisha at naglabas ng isa pang card. Ito ay hindi gaanong $5 milyong lamang ang nasa loob nito. Nagulat si Mark. Si Aaron ay isang hanggal na tao, ngunit paano siya magkakaroon ng gayong maalalahan ng kapatid na babae? Napakabait ng tono at ugali niya kaya hindi alam ni Mark ang isasagot. Ate, anong ginagawa mo? Bakit mo siya binibigyan ng pera? Pinagtripan ko siya. Ate, ikaw, galit na galit si Aaron. Bakit ginawa ito ni Trisha? Ano ang napakahusay tungkol kay Mark? Nagkakahalaga ba ito? Naalala ni Aaron kung paano siya nabugbog ng husto noong araw na iyon at habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagagalit. Kung wala ang kanyang mahigpit na kapatid, tiyak say subog na si Aaron. Tumahimik ka, mabangis na utos ni Trisha. Mabilis na tinakpe ni Aaron ang kanyang bibig. Bata pa lang siya ay binugbog na siya ni Trisha at hindi siya nang ahas na kausapin ito. Nang makita ito, napangiti si Mark. Hindi niya sineseryoso ang kabayaran ni Trisha. Kinuha niya ang card bago tumayo at sinabing, okay, the matter's settled. Mr. Orleans, please wait. Tumayo din si Trisha at tinawag siya, teka, meron din dito. Kasunod nito ay naglabas ng isa pang card si Trisha. Sa pagkakataong ito ay $10 milyong. Sumulyap si Mark sa kanya at nagkibit balikat habang sinasabi, dahil sinabi mo na iyon, kapatid kita, bakit ko gugustuhin ang iyong pera? How dare you call her sister? Napasinghap si Aaron habang naiinis siya. Walang sino man ang maaaring tumawag sa kanya ng ganoon maliban sa kanyang sarili. Aaron, tumahimik ka. Nanlamig agad ang boses ni Trisha. Okay, ungol ni Aaron habang malungkot na ibinaba ang kanyang ulo na parang impas na lobo. Mr. Orleans, please don't mind my brother. He is still young, sabi ni Trisha kay Mark. It's okay. Let's put it in the past, sabi ni Mark. Hindi niya kinuha ang card sa pagkakataong ito. Tumalikod na siya para umalis at pumunta sa parking lot para ihatid si Queen para kumain. Naging yelo ang ekspresyon ng mukha ni Trisha at mariing binalaan, Aaron, simula ngayon, kung maglakas loob kang guluhin siya, tatapusin na kita. Naiintindihan mo ba? Masyadong kalmado ang reaksyon ni Mark. Matagal nang naging president si Trisha ng kanyang kumpanya at sa maikling panahon na nakipag-ugnayan siya kay Mark, naramdaman niyang isa itong business magnate. Oo, sagot ni Aaron. Gayunpaman, paano na lang pumayag si Aaron? Nagkaroon na siya ng ideya. Ibinalik ang pera ngunit binugbog siya ng walang kabuluhan. Hindi niya kinaya. Ate, babalik ka ba ngayon? Hindi ka ba busy sa kumpanya? Tanong niya na gusto niyang makaalis agad. Hindi ako busy. Hindi madali para sa akin na lumabas ng ganito. Kain tayo sa taas, sabi ni Trisha. Pinayaran niya ang bill at lumabas na sila ng kafe. Ate, bakit tayo kumakain dito? Ano kayang masarap na pagkain dito sa plaza na ito? Ihahatid na kita sa ibang kainan. Balita ko may hotel daw na Hotel Luna na sikat sa masasarap na pagkain. Doon na tayo kumain. Tigaw ni Aaron sa kanya.
Gusto niyang humingi ng pera sa kanyang ate. Kung tutuusin, naubos na niya ang kalahati ng pera ng kanyang ina bago siya makabili ng sports car. Dito na lang tayo kumain, hindi nagpatinag si Trisha at humakbang siya gamit ang mahahabang paa, paakyat sa hagdan. Walang choice si Aaron kundi sundan siya, tinawag siya, ate, ate. Mamantong hininga si Trisha, stop calling me that or I might lose my appetite. Tell me, saang restaurant mo gustong kumain? Alam ni Aaron na wala siyang choice kundi ang kumain dito. Kaya naman, tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang bagong bukas na restaurant. Oo, restaurant iyon ni Melda. Tinimulan nito ang operasyon sa araw na ito ngunit hindi pa niya sinasabi kay Mark. Ate, doon na tayo kumain, mungkahi ni Aaron. Sige, pagsang-ayon ni Trisha. Ate, it's your treat. Mabilis na sabi ni Aaron. Okay, let's go. Simpleng sagot ni Trisha. Pumasok na silang dalawa at agad naman silang sinalubong ng waiter. Pumasok si Trisha at naramdaman niyang hindi masama ang restaurant. Ang dekorasyon ng restaurant ay napakahusay na binalak at espesyal. Magkakaroon ng higit pang mga espesyal na bagay sa plaza na ito. Bakit may mag-aalala na hindi maayos ang plaza? Aaron, kailangan mong matuto kay Mr. Orleans. Napakagaling niya sa management, Trisha said. Sino ang gustong matuto sa kanya? Is a nobody, bulong ni Aaron sa sarili. Iniisip niyang hilingin sa isang tao na bugbugin si Mark mamaya. Hindi malalaman ni Mark kung sino ang bumubugbog sa kanya kung ilalagay nila ang ulo niya sa isang bag. Walang magawa si Trisha. Wala siyang magagawa. Itong kapatid niya. Samantala, umakyat na sina Mark at Quinn sa plaza. Napagtanto ni Quinn na bumukas ang restaurant ni Melda at may naisip siyang ideya, let's eat at your girlfriend's restaurant. Girlfriend. Nagubuluhang ulit ni Mark. Lumingon siya sa direksyon kung saan nakatingin si Quinn at napagtanto niyang kakabukas lang ng restaurant ni Melda. Bakit hindi sinabi ni Melda sa kanya? Let's go. Natatakot ka ba sa girlfriend mo? Humisi si Quinn. Hindi niya nakasama si Melda. Noong una, gusto niyang mag-light meal at naisipan niyang pumunta sa dating restaurant dahil sa gusto niya ang pagkain doon. Gayunpaman, nang mapansin ni Quinn na ang restaurant ni Melda ay inilunsad, gusto niyang malaman kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon si Melda kung sila ni Mark ay kumain doon. Pagkatapos ng lahat, nakikita ni Quinn na may nangyari sa pagitan ni Melda at Mark. Gusto niyang makita ang galit na hitsura ni Melda at iyon ay magiging kawili-wiling panoorin. Ano ang kinakatakutan ko? Nagkibit balikat si Mark. Gayunpaman, hindi pa niya nakikilala si Melda nitong mga nakaraang araw. Masyadong abala siya, kaya magandang tingnan siya. Pagkatapos noon ay agad silang sinalubong ng waiter nang makapasok silang dalawa. May reserba ka ba? Magalang na tanong ng waiter. Hindi, sagot ni Mark. Tapos, couple seat na lang, sabi ng waiter. Mark muttered, oo naman, kainan lang. Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Nagsimula ng manguna ang waiter. Lumingon si Mark para tanungin si Quinn, President Miller, ayaw mo bang maupo ako sa upuan ng mag-asawa? Kung tutuusin, naiinis pa rin si Quinn sa kanya at alam na alam ito ni Mark. Ngumuso lang si Quinn. Pagkatapos, naupo si Mark sa kanya nang walang pakialam. Umorder silang dalawa ng mga ulam at steak. Tinanong ni Mark ang waiter kung nasaan ang may-ari at sinabi ng waiter na nasa loob siya. Gusto ni Mark na pumasok at kausapin si Melda. Pupunta ako sa banyo, sabi ni Mark at tumayo siya para umalis. Nagalit si Quinn at napaisip, bathroom, my ass. Makikita mo si Melda, hindi ba? Oh. What a coincidence. Magkakilala ba talaga sila? And they are a couple. Biglang sabi ni Trisha. Medyo nagulat siya. Nakaupo na siya dati kay Aaron at kanina pa niya hindi nakita si Quinn kaya naisip niyang umalis na si Quinn. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Trisha na makikita niya itong mag-asawang kainan dito kasama si Mark. WHO, tanong ni Aaron. Nang makita sila ni Aaron ay agad itong nainis at medyo nainggit pa. Naisip niya, paano magiging napakaswerte ng lalaking ito. Hindi lang siya may napakagandang empleyado na tulad ni Yolanda, ngunit nag-e-enjoy din siya sa pagkain na may kagandahang tulad ni Quinn. Ate, di ba sabi mo ayaw ni Quinn sa mas bata sa kanya?
Tanong ni Aaron habang nakaramdam ng panghihinayang. Kung hindi sinabi ni Trisha sa kanya yon ay hinihingi niya ang number ni Queen. Tagwapo nitong itsura. How many women could resist him? She scoffed, paano ko malalaman? Iyon ang narinig ko, pero hindi ko inaasahan na iyon pala. Medyo na-curious si Trisha. Paano nagawang makuha ni Mark ang isang babaeng katulad ni Queen? Ito ay talagang nakakagulat na Queen ay handa na baguhin ang kanyang kagustuhan. Sister, I'm telling you, you can't find a boyfriend younger than you. Paalala ni Aaron sa kanya. Alam niya ang standards ng kapatid niya. Oo, hindi, tumango si Trisha at sinimulang kainin ang kanyang steak. Tinanong ni Mark ang waiter tungkol sa kinaroroonan ni Melda at hindi nagtagal ay pumasok siya sa opisina. Nasa loob si Melda. Hindi kumatok si Mark sa pinto at agad itong binuksan para makapasok. Gayunpaman, may nabangga siya nang bumukas ang pinto at si Melda iyon. Natigilan siya at napaatras. Agad na inabot ni Mark para hawakan siya at damapo siya sa mga braso nito, sa dibdib nito. Kabanata 347. Bumagsak si Melda sa yakap ni Mark at agad siyang namula. She was busy with her work just now at hindi niya akalain na biglang susulpot si Mark. At pumasok pa nga siya sa opisina niya. Taglit na niyakap siya ni Mark. Namula ng husto si Melda at natarante siya, kaya hinayaan niya lang na hawakan siya ni Mark ng ganoon. Natigilan si Mark dahil napakaganda ni Melda. Siya ay naglagay ng makeup at nagsuot ng isang karaniwang profesional na suit na nakabalangka sa kanyang perpektong figure. Hinawakan siya ni Mark sa kanyang mga braso at, syempre, nararamdaman niya ito. Sa isang langit-ngit, ang pinto ay sumara mismo. Tila ay nag-iisa sa opisina at ang kakaibang kapaligiran sa loob nito ay napakaselan kaya biglang naalala ni Mark ang iba pang 2 beses na ginawa niya ito kay Melda. Mark, bakit ka nandito? Tanong ni Melda na namumula ang mukha. Gusto niyang sabihin kay Mark na maglulunsad ang kanyang restaurant sa araw na ito, ngunit alam niyang nasa kolehiyo na si Mark at baka busy ito. Kung hindi, siya maaaring kasama niya si Lilibeth, kaya paano siya magkakaroon ng oras para suportahan siya. Kaya naman, hindi niya tinawagan si Mark. Mark, tawag ni Melda nang maramdaman niyang may tumutusok sa kanya at mas namula ang mukha niya. Inabot niya para i-lock ang pinto ng opisina at bumulong sa tenga ni Mark, may iniisip ka ba? Sa katunayan, sa sitwasyong ito, inaalala rin ni Melda ang iba pang 2 beses kasama si Mark. Napahiya si Mark. Wala talaga siyang choice dahil masyadong misleading ang atmosphere. Para sa mga lalaki, ang ilang mga kababaihan ay hindi malilimutan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. At para kay Mark, si Melda ang babaeng iyon. Talagang pinaramdam niya kay Mark ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Noong panahong iyon, may nagawa si Melda na hindi pa nagawa ni Lilibeth na kasama ni Mark mula pagkabata. Tiyak na hindi makakalimutan ni Mark ang tungkol dito. Lalong naging tense ang atmosphere. Kaya naman, mabilis na binitawan ni Mark ang kanyang baywang at pinigilan ang pag-alagala ng kanyang isip. Tiningnan ni Melda si Mark gamit ang kanyang magagandang mata at hindi nagalit. Come and see me here next time. You men like it always like it here, sabi ni Melda. Napahiya si Mark na hindi niya alam kung paano magre-react. Ito ay talagang isang lugar kung saan palaging nangyayari ang pantasya. Kalimutan mo na lang, baka dapat niyang tanungin si Melda kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Walang problema sa negosyo dahil fully seated na ang restaurant pagkabukas pa lang nito. Pagkatapos ng lahat, si Melda ay nagbukas ng maraming chain restaurant. Kaya mayroong hindi mabilang na mga regular na customer at marami ang darating upang suportahan siya sa pamamagitan lamang ng ilang mga tawag sa telepono. I'm doing well, tila medyo pagod si Melda nang sumagot siya. Hindi siya nakatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw. Naisip ni Mark na baka pagod si Melda, kaya kinaladkad niya ito para paupuin. Anong ginagawa mo? Namula si Melda. Walang gagawin si Mark sa kanya, pero bakit siya hinailan niya paupo? Kasunod noon, naramdaman ni Melda na minamasahe ni Mark ang kanyang mga balikat. She sniggered teasingly, very professional. Ikinahihiya ni Mark ang naging gusot niyang relasyon kay Melda. Noong una, gusto ni Mark na maging partner ni Melda pero ngayon, hindi na ito mangyayari. Anong ginagawa ni Lilibeth lately?
I haven't seen her around, casual na tanong ni Melda. Naalala pa ni Melda ang sampal na ibinigay sa kanya ni Lilibeth. She has her own business to attend to, sagot ni Mark at tumigil sa pagmamasahe. Lumingon si Melda sa kanya at sinabing, "Go on, your massage is much better than the blind massages, you." Namula si Melda at hindi na nagsalita. Bigla niyang nalaman kung bakit tumigil si Mark at pareho siyang natuwa at nabigo sa parehong oras. She then sighed and stood up, saying, "Pumunta ka ba sa akin para lang pag-usapan ito? Ano pa ba ang maaari kong kausapin?" Pilit na tinatakpan ni Mark. Bahagyang ngumiti si Melda at sinabing, "Wala kang kailangang itago sa harap ko. Maaari mo akong tanungin tungkol sa iba pang mga bagay." Walang ibang tanong si Mark, ngunit ang kapaligiran ay nagiging mas at mas hindi maliwanag. Nag-aalala si Mark na matatapos niya ang isang bagay na hindi niya makontrol. Pinigilan niya ang sarili at sumagot, "Ay, Tom." Umalakpak. Biglang may kumatok sa pinto sa labas at may boses na pumutol sa kanila, "Oy, nakahain na ang steak. Pwede na kayong lumabas at kumain." Boses iyon ni Queen. Kumunat ang noo ni Melda. Lumingon siya para tumingin sa pinto bago tumitig kay Mark at nagtanong, "Did you come with her?" "Oo," tumango si Mark. Hindi niya inaasahan na darating si Queen para hanapin siya. Gayunpaman, ito ay naiintindihan, sina Queen at Melda ay hindi maayos. Paano niya isusuko ang pagkakataong ito para magalit si Melda? "Mark, wala ka namang kinalaman sa kanya diba?" Pagsisiyasat ni Melda. Hindi niya akalain na may namamagitan sa kanila. Kung tutuusin, malinaw na alam ni Melda ang karakter ni Queen at hindi niya gusto ang mga lalaking mas bata sa kanya. Not to mention that Mark was 10 years younger than her, kaya paanong posibleng magkagusto si Queen sa kanya? "Nothing much. We are just planning to partner up for a project," kibit balikat na sagot ni Mark. Ito ay talagang wala. Maliban na lang noong nagpunta siya sa Floor Island noong isang araw at hinaila si Queen sa kwarto at hinalikan. Ngunit walang ibang nangyari. Tinampal pa siya noon. At ito ay isang malakas na sampal. Malinaw pa ring natatandaan ni Mark na ang kalahati ng kanyang mukha ay manhid sa oras na iyon. Mamantong hininga si Melda, "Partner." "Okay." Taka siya naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Nagulat si Queen nang makita niyang mukhang kalmado si Melda. Parang walang ginawa ang dalawang iyon sa opisina kanina lang. Matindi ang titig ng dalawang babae. Hindi napigilan ni Queen. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta sa restaurant ay para guluhin si Melda. Gayunpaman, hindi lamang si Melda ang hindi na-provoke, ngunit si Queen din ang unang nakaramdam ng pagkabalisa. "Salamat sa pagpunta upang suportahan ako," sabi ni Melda. "Wala lang, gusto ko lang kumain ng mura. I saw this place and I found that your restaurant was relative low-end, so I came over," sagot ni Queen with a blank expression. Nagulat si Mark sa sinabi ni Queen. Hindi niya inaasahan na magiging ganito siya. At saka, medyo high-end ang restaurant ni Melda, di ba? "Have a good meal," nakangiting sagot ni Melda. She was not angry as she continued, "Mark, you can go ahead and eat." Naramdaman ni Mark na kailangan ng paghiwalayin silang dalawa, kaya lumabas siya at sinabing, "President Miller, kain na tayo." Ngumuso si Queen. Mahina, tumalikod at nagmarcha pabalik sa kanyang upuan. Lumingon si Mark at binigyan ng thumbs down si Melda. Namula si Melda at sinabing, "Hindi mo ba siya dinala dito?" "Humph, sinadya mo ba siyang dalhin dito para asarin ako kahit alam mong masama ang relasyon ko sa kanya?" Nagmamadaling humingi ng tawad si Mark. Hindi niya iyon ideya. Si Queen ang nagdala sa kanya dito. "Sorry, Sister Melda," walang magawa si Mark. "Well, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pumunta ka at umupo. Ipagluluto kita," sabi ni Melda. "Ipagluluto mo ba ako?" tanong ni Mark. Hindi pa niya natitikman ang luto ni Melda. Total restaurant owner naman siya. Dapat ang galing niya sa pagluluto, di ba? Tumango si Zaida, "Oo, anong gusto mong kainin?" Matagal na siyang hindi nagluluto. Ngayon, may gagawin siya dahil nandoon si Queen. "I'm fine with anything," sagot ni Mark na wala siyang pakialam. "Anything." Ngumiti si Melda at sinabing, "Sige, maupo ka na. Ipapadala ko ito sa iyo kapag tapos na ako." "Okay."
Nagkibit-balikat si Mark at lumabas habang si Melda naman ay pumunta sa kusina. Nagulat ang chef kung bakit parang may ipagluluto ang amo. Sino ang maswerteng customer? Paano siya nagkaroon ng ganitong espesyal na pagtrato? Umupo si Mark sa tapat ni Queen at tinawag President Miller. Don't talk to me, bulalas ni Queen at kumain. Gutom na rin si Mark kaya nagsimula na siyang maghukay. Maya-maya napakunot ang noo ni Queen dahil naamoy niya ang bango. Agad siyang tumangala at nakitang may dala si Melda. Sa pagkain mismo. Ginawa ba niya ito para kay Mark ng personal? Enjoy it, ibinaba ni Melda ang mga pinagkainan at ngumiti kay Mark. Pagkatapos, tumalikod siya at masayang umalis, naiwan si Mark na nakatitig sa kanyang magandang likod sa kanyang suit. Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Galit na ungol ni Queen. Hindi ba kasing ganda ng likod ni Melda ang likod niya? Araw-araw siyang nag-squats at nag-aalaga sa kanyang katawan. Sigurado siyang mas maganda siya kaysa kay Melda. Nakakahiya na binawi ni Mark ang kanyang titig. Iba talaga ang kanilang mga likuran at hindi masabi ni Mark kung sino ang mas magaling. Nang marinig ni Melda ang mga sinabi ni Queen, mas lalong kitang-kita ang ngiti sa kanyang mukha. Natuwa siya na nakita pa rin siya ni Mark na kaakit-akit. Eat this, pinasa ni Mark si Queen ng pagkain. Nanlaki ang magagandang mata ni Queen at nilapag niya ang mga kubyertos. Ayoko nang kumain. I'm very dissatisfied with today's meal. Nawala nang masabi si Mark. Masarap ang pagkain. Not to mention na si Melda na mismo ang nagluto nito, kaya sobrang nag-enjoy si Mark. Mabilis na natapos ni Mark ang kanyang pagkain nang makitang nagalit si Queen at sinabing, President Miller, tapos na ako. So pinagtatabuyan mo ako diba? Galit na sabi ni Queen. Ang sabi ni Mark ay parang gusto na siyang paalisan para may magawa siya kay Melda. Ano na naman kayang gagawin nila sa opisina? The more Queen naisip niya, lalo siyang nagalit. Pakiramdam niya ay may dapat siyang gawin. Kabanata 348. Huwag kang magmadali, sabi ni Queen sa naputol na tono. Alam niyang tiyak na mananatili si Mark sa plaza. Kung tutusin, sa kanya ang plaza at hindi niya mapipilitang umalis si Mark. Wala siyang dahilan para gawin iyon. Ngayon lang siya nagkaroon ng ideya ngunit pinag-iisipan pa niya kung dapat niya itong gawin at kung kaya niya itong gawin. Huwag magmadali, Presidente Miller. Mangyaring umupo ng mas matagal, sagot ni Mark. Alam niyang nakikipagtulungan siya kay Queen sa isang proyekto ngayon kaya hindi niya ito magawang galitin ng madalas. It's okay. I'm upset from the food, sabi ni Queen at tumayo na para umalis. Walang choice si Mark kundi habulin siya. Gayunpaman, naalala niyang hindi pa siya nagbabayad para sa kanyang pagkain, kaya sinabi niya kay Queen na hintayin siya. Pumunta si Mark sa front desk para bayaran ang bill ngunit nakangiting umiling ang dilag doon at sinabing, Sir, wala po kayong pambayad. Tinabi na sa amin ng amo namin na wala kayong kailangang bayaran. Kapag bumisita ka in the future. Umaasa ang boss namin na araw-araw kang makakapunta dito. Nang marinig ito, hindi masyadong nagulat si Mark. Alam niyang tiyak na gagawin ito ni Melda. Gayunpaman, nadama ni Mark na dapat niyang bayaran ang sarili niyang pagkain. Kaya naman, gusto niyang ilipat ang pera at noon ay lumabas si Melda. Bakit reserved ka sa paligid ko? Tanong ni Melda. Ate Melda, walang magawang sabi ni Mark. Nagliwanag ang mga mata ng dilag sa front desk. Kapatid ba ng amo ang lalaking ito? Gayunpaman, bakit mukhang magkatugma sila? You don't have to be so courteous. Pumunta ka dito bukas at ipagluluto kita. Anong gusto mong kainin? Wika ni Melda habang nakangiti ng mahina. Gulat na gulat ang dilag sa front desk. Personal bang ipagluluto ng kanyang amo ang lalaking iyon? Hinahabol ba ng amo niya ang lalaking ito? Siguradong napakaswerte ng lalaki na nagawa niyang sundan siya ng amo. Parang hindi ako pupunta dito bukas. Hindi magagarantiyahan ni Mark na darating siya. Kung tutusin, dapat noon pa lang ay natapos na ni Bettina ang investigasyon na hiniling niya. Kailangang maging handa si Mark para doon. Okay lang. Anyway, kahit kailan ka dumating, ipagluluto kita, nakangiting pagpapatuloy ni Melda. Sige, sagot ni Mark at umalis na siya. Pagkatapos ay inutusan ni Melda ang empleyado. Tandaan ang lalaking ito, hanggat dumating siya, dapat mo akong tawagan kahit anong oras na.
Marami siyang restaurant at hindi niya maupuan ang sangay na ito araw-araw. Maaari lamang siyang manatili dito ng 10 magkakasunod na araw ngunit kailangan niyang pumunta sa iba pang mga restaurant o maghanap ng bagong lugar para magbukas ng bagong tindahan. Gayunpaman, tiyak na ipagluluto niya si Mark kung dadaan siya, kung tutuusin. Napakasimple ng mga bagay na nasa isip niya na hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa sarili. May magiging resulta ba sa pagitan nila ni Mark? Hindi niya akalain na mapapangasawa niya si Mark pero naramdaman niya lang na maganda kung magkaanak siya dito para magkaroon siya ng makakasama in the future. Understood, sumunod ang dilag sa front desk at naalala ang mukha ni Mark. Pagkatapos ng lahat, siya ay inilipat mula sa ibang restaurant at nakasama si Melda sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na si Melda ay napakaasikaso sa isang lalaki. Tiyak na gusto ni Melda ang lalaking ito. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Melda at bumalik sa opisina. Biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya ito para tingnan at nalaman niyang ang kanyang ina iyon. Ang kanyang mga templo ay nagsimulang pumintig, iniisip na ang kanyang ina ay maaaring tumawag sa kanya upang tanungin siya kung kailan siya uuwi. Mom, walang magawa si Melda nang sagutin niya ang tawag. Matagal na. Bakit hindi mo iuwi ang boyfriend mo? Boses ng kanyang ina mula sa kabilang dulo. Wala akong oras, Nay, kaka-launch ko pa lang ng bagong shop dito, makatutuhan ang sagot ni Melda. Pakiramdam niya ay abala rin si Mark. Nahihiya siyang payagan itong sundan muli sa kanyang bahay dahil gumastos siya ng maraming pera sa kanyang nakaraang pagbisita. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa paglulunsad ng shop? Nasa tabi mo ba si Mark? Ipasagot mo sa kanya ang telepono, sabi ng kanyang ina. Mom, may sarili siyang business na inaasikaso, sagot ni Melda. Ano? Iwala siya sa tabi mo kapag nagbubukas ka ng bagong shop. Nag-aaway ba kayong dalawa? Let me tell you, Mark is a good kid. You can't break up with him, her mother nagged. Hindi iyon ang kaso. Agad namang tanggi ni Melda habang nakatalikod at tumingin sa labas. Nakaalis na si Mark. Napabuntong hininga siya. Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang tawagan ng mga pag-shot. Humph, ginulo mo naman diba? Nakangiti si Aaron habang nanunuya. Kitang-kita niya ang eksena. Nakita niyang galit na umalis si Queen na gusto sana niyang hawakan. Hindi niya dapat gusto si Mark, kaya umalis siya. Kung si Aaron ang nagkusa, sigurado siyang iba ang magiging resulta. Experience na siya at basta may babaeng pumayag na lumabas para maghapunan kasama niya, siguradong nasa kamay niya ito. Walang alinlangan na magkasama silang matutulog sa gabi. Mayaman si Mark pero wala siyang kakayahan. Hindi makapaniwala si Aaron na nagalit siya sa isang babae. Eat your food. Bakit ka tumitingin sa iba? Mariing sabi ni Trisha. Kasunod nito, hindi natuwa si Aaron ngunit hindi na siya naglakas loob na magsalita pabalik. Masunurin niyang tinapos ang pagkain at umalis na sila pagkatapos bayaran ni Trisha ang bill. Tinanong ni Aaron kung babalik siya at tumango si Trisha. Aaron, let me remind you one more time. Don't provoke that person ever again. Kung hindi ka makikinig sa akin, haharapin kita pag-uwi mo. Naiintindihan mo ba? Babala ni Trisha. Alam ko, malungkot na sagot ni Aaron. Pagkatapos nun, umalis na si Aaron. Nagpa siya si Patrick na maglibot sa plaza bago niya pinaandar ang kanyang sasakyan palabas ng parking lot. Kaagad, nakita niyang naghihintay si Mark sa tabi ng kalsada. Nag-alinlangan si Trisha at saka nagmaneho. Ibinaba niya ang kanyang bintana at nagtanong, Mr. Orleans, saan ka pupunta? I can give you a lift. Nagulat si Trisha nang makitang walang sasakyan si Mark para magmaneho. Well, okay, sagot ni Mark. Kakasabi lang niya ng ilang salita kay Queen pero hindi siya nito sinagot. Nag-alok siya noon ng tawad sa kanya ngunit hindi niya ito pinabayaan. Pagkatapos noon, galit na itinaboy ni Queen. Akala ni Mark parang spoiled na bata si Queen, lalo na kapag nagagalit. Kaya naman, hindi napigilan ni Mark na gumawa ng malikot sa kanya sa loob ng sasakyan. Buti na lang at nakontrol ni Mark ang sarili. Pinuksan ni Mark ang pinto ng sasakyan ni Trisha at pumasok. Hahanapin sana niya si Lilibet ngunit hindi ito nagre-reply sa mga mensahe nito.
Akala niya siguro nag-aaral siya ng mixed martial arts kaya wala siyang magagawa kahit hanapin siya ngayon. Kaya naman, makakabalik lang si Mark sa hotel ng kanyang ina. Tinabi ni Mark kay Trisha na pupunta siya sa Hotel Luna. Nang marinig iyon, tumango si Trisha at sinundan ang paglalayag patungo sa hotel. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa hotel at nagpasalamat si Mark kay Trisha pagkababa ng sasakyan. "You're welcome, Mr. Orleans." "Kaninong hotel ito?" tanong ni Trisha. Masasabi niya na ang Hotel Luna ay lampas sa 5 bituin at ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 na bilyong dolyar. "Well, it's my friend's hotel," sagot ni Mark. Hindi niya sinabi na sa kanyang ina iyon. "Your friend, Mr. Orleans, this is your hotel, right?" Nagdududang tanong ni Trisha. Determinado siyang tama ang kanyang kutob at kailangan niyang ibalik ang pera. Kung hindi, maaaring mangyari ang malaking problema sa madaling panahon. Hindi rin nagsinungaling si Mark. Hindi sa kanya iyon dahil sa kanyang ina. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Mark, tinawag siya ng isang boses, "Young Master." Ang magagandang mata ni Trisha ay naakit sa boses at lumingon siya at nakita niya ang isang babaeng naglalakad. Tibetina iyon. Sa paghusga sa kanyang mga damit, siya ang dapat na manager ng hotel at tinawag niya si Mark bilang isang Young Master. At kaya, lubos na kumbinsido si Trisha na ang hotel ay tunay na kanya. The hotel is really not mine. It belongs to my mother," tanging pag-amin ni Mark. Gayunpaman, si Bettina ay tila kagagaling lang sa ganitong oras. Kung ginawa niya, naniniwala si Mark na dapat may balita tungkol sa kanyang pinsan. "Well, magaling magtago si Mr. Orleans," makahulugang sabi ni Trisha. Namangha siya sa katotohanan na ang ina ni Mark ay may isang kilalang hotel at maaaring ito pa rin ang dulo ng malaking bato ng yelo. Napakalakas talaga ng background ni Mark. Umubo si Mark at nagpasalamat sa kanya. Tagot ni Trisha, "You're welcome. Aalis na ako. Sorry talaga sa ginawa ng kapatid ko." "Ayos lang," kinawayan ito ni Mark. Umalis si Trisha ng maluwag. Hindi gagawa si Aaron ng anumang bagay na makakasakit muli kay Mark, hindi ba? "Young Master, may balita tungkol sa pinsan mo," sabi ni Bettina. "Okay. Bettina, balik tayo sa kwarto at pag-usapan natin to," sabi ni Mark. Kailangan niyang mag-ingat dahil nagsimula na siyang kumilos ng kanyang pinsan. Sige. Tinundan ni Bettina si Mark sa itaas at bumalik sa kwarto. Kasunod noon, umupo si Mark at nagsimulang magsumbong sa kanya si Bettina. Sa kabilang panig ng Central City, nakaramdam ng kalungkutan si Leona sa villa habang siya ay mag-isa sa maluwag na gusali. "Bakit hindi pa ako pinupuntahan ni Marky?" Malakas na nagtaka si Leona dahil medyo nabigo siya at pakiramdam niya ay wala siyang interes na gumawa ng iba pa. Sa katunayan, naiinip siya lalo na at gusto niyang lumabas para mamasyal, ngunit walang sumabay sa kanya. Bumalik siya sa kanyang silid at kinuha ang maskara ng pusa. Napangiti siya nang maisip ang halik na ibinahagi niya kay Mark. Taglit na tinitigan ni Leona ang maskara at napaharap siya sa isang dilema. At this time, tulog na siguro si Mark, kaya hindi ko siya matawagan. Then, I'd better go and find him. Anyway, nagsimula na siya sa school at parang may open ceremony, so. Naisip niya. May naalala si Leona at nakangiting inimpake ang kanyang mga gamit. Pagkatapos noon, lumabas siya at nagmaneho sa kanyang pribadong paliparan. "Marky, bibisitahin kita." Kabanata 349. Samantala, hindi alam ni Mark na dumating si Leona para hanapin siya. Nag-uusap sila ni Bettina sa kwarto nang tawagan siya ni Karen para sabihing wala na ang kanyang pinsan sa United States at baka malapit na siyang makarating sa bansa. Siyempre, kinabahan si Mark. Ang pinsan niya ay mas mahusay sa pakikipaglaban kaysa sa Bettina at Mark nakakasimula pa lamang ng pagsasanay, kaya tiyak na hindi siya mapapantayan para sa kanya. Paano niya ito haharapin? Paano siya haharapin ang kanyang pinsan? Naisip ni Mark na kailangan niyang mag-ingat at palakasin ang sarili. Kung hindi, hindi siya magiging kapareha ng kanyang pinsan at iyon ay lubhang mapanganib. "Young Master, don't worry. From now on, I will stay with you to protect you," panatag ni Bettina sa kanya. Ito ang hiling ni Karen at handang gawin ito ni Bettina. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang magandang impression kay Mark.
Well, kung gayon kailangan kitang guluhin, sagot ni Mark. Pakiramdam niya, ito lang ang tanging paraan para harapin ang problemang kinakaharap ngayon. Kailangan pa niya ng ilang oras para pagbutihin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. It's my duty. Young master, you should go and sleep. I'll be right outside, sabi ni Bettina. Sabagay, sweet naman iyon, kaya may iilan pang kwarto. Natutulog lang siya sa sopa dahil ang kaligtasan ni Mark ang kanyang pangunahing prioridad. Kung may nangyari, hindi niya maisip kung gaano kabalisa si Karen. Well, this is the money that I asked you to transfer earlier today. You can keep it, sabi ni Mark habang iniabot sa kanya ang card. Tiyak na hindi niya kukunin ang pera. Young master, anong ginagawa mo? Medyo natarante si Bettina. Sayang, nagkaroon ako ng pagkakataon na kumita, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay magiging maasim, sabi ni Mark na walang magawa. Hindi niya akalain na si Aaron ay may isang matalinong kapatid na tulad ni Trisha na marunong umasikaso sa kabuoang sitwasyon. Anong klaseng pagkakataon iyon? Tanong ni Bettina na medyo curious. Nagkibit balikat si Mark at saka sinabi sa kanya ang kwento. Matapos mabalita ng pangyayari, hindi napigilan ni Bettina na matawa. Young master, napakakulit mo. Kung tatanggapin ng pamilya Dawson ang perang ito, makakabawi talaga tayo ng $5 billion or even $10 billion, she markled. Ito ang kanilang tunay na lakas. Ang pamilya Dawson ay wala sa harap ni Karen. Sa isang salita mula sa kanya, ang pamilya Dawson ay labis na masasaktan. Bettina, you look pretty good when you smile, papuri ni Mark. Nagsasabi siya ng totoo. Si Bettina ay kadalasang hindi nagsusuot ng anumang make-up at nakasuot ng suit, ngunit hindi sinasadyang nahawakan ni Mark ang kanyang dibdib noong nakaraan. Malinaw niyang alam na si Bettina may magandang figure. Karaniwan siyang walang ekspresyon at maaaring sanay na, ngunit maganda siya kapag ngumiti. Ang isang malupit na assassin na tulad niya ay mapang-akit lamang na ngumiti dahil kasama niya ito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang maalala ang dalawa sa ang mga oras na hindi niya sinasadyang nahawakan si Bettina, talagang nakatago ang kanyang figure. Nahiya si Bettina at tumigil siya sa pagngiti para sabihin, Young master, mas mabuting matulog ka ng maaga. Napansin ni Mark na nahihiya si Bettina kaya hindi na niya ito panunokso. Sige, sagot ni Mark at pumasok sa kwarto. Nakaramdam din siya ng pagod. Phew, nakahinga ng maluwag si Bettina. Hindi niya alam kung paano ito haharapin kung ipinagpatuloy ni Mark ang pang-aasar sa kanya. Sabagay, sinanay naman siya ni Karen, kaya paano niya pagagalitin ang anak. Umupo siya sa sopa, ipinikit ang kanyang mga mata at nakatulog ng puyat. Samantala, naghihirap si Mark sa kanyang silid. Sabagay, sobra-sobra na ang seduction niya sa araw na ito. Nabigo siyang mahanap si Lilibet at si Bettina ay kasalukuyang nasa labas ng kanyang silid. Medyo pervert siya at gusto niyang lumabas at may gawin sa kanya. Gayunpaman, nasa isip niya ang lahat. Mabilis na naligo si Mark at handa ng matulog. Ang ideyang ito ay tiyak na hindi gagana. Hindi alam ni Mark na sumakay na si Leona sa kanyang pribadong eroplano para hanapin si Mark. Hindi niya ipinaalam kahit kanino dahil gusto niyang bigyan ng surprise si Mark. Lumabas siya ng airport at sumakay ng taxi papunta sa bahay ni Mark. Kasunod noon, binayaran niya ang driver pagdating niya sa lugar. Gayunpaman, nakita niya si Lilibet na pagod na nagmamaneho pabalik at may isang kaakit-akit na babae na nakaupo sa tabi niya. Sino yun? Biglang naalala ni Leona na dapat ang babae ang nanay ni Lilibet. Medyo nadismaya si Leona. Si Mark at Lilibet ay namuhay ng magkasama, kaya walang silbi na pumunta siya rito ng mag-isa. Si Marky ay tiyak na walang oras upang sumama sa akin, na pabuntong hininga si Leona sa sarili. Mas mabuting humanap siya ng matutuluyan magdamag. Muli siyang sumakay ng taxi at nag-check-in sa isang silid sa isang hotel. Nag-iisip siya kung paano niya makikilala si Mark. Hindi siya makatulog habang nakahiga sa kama at pinag-iisipan ang problema. Pumunta siya sa lahat para hanapin si Marky. Si Mark ay nasa bingit na ng pagkasira. Nag-message sa kanya si Sarah para tanungin kung nakatulog ba siya sa pagkakahiga niya. Ayaw siyang kausapin ni Mark pero pinindot niya ang mensahe.
Nag-scroll siya sa nakaraang chat history kasama si Sarah at hindi sinasadyang nakita muli ang mga hubad na litrato nito. Kasunod noon ay hindi na siya makatulog. Masyadong mapangakit ang figure ni Sarah. Ito ay nagpapahirap. Kinaumagahan, pagod na nagising si Mark. Pagbukas niya ng pinto, dinalhan siya ni Bettina ng almusal at sinabing, "Young master, dapat kang mag-almusal." Nang matapos kumain si Mark ay naghanda na siyang pumunta sa plaza. Siyempre poprotektahan siya ni Bettina sa pamamagitan ng pananatilang malapit sa kanya at itaboy siya doon. Pagkatapos noon ay pumunta siya sa binili niyang piraso ng lupa para tingnan ito. Noon ay tinawagan siya ni Queen at sinabihan siyang maglipat ng $50 milyong sa kanya. Medyo nagulat si Mark. Nagtataka siya kung bakit kakaunti lang ng pera ang hiniling sa kanya ni Queen. Pagkatapos ng lahat, si Queen ay karaniwang namumuhunan ng bilyon-bilyong dolyar. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Mark. Posibleng 10% o 20% lang ng shares ang pinaplano ni Queen. Kaya naman, agad niyang inilipat ang pera. Sumagot si Queen na ipapadala niya ang kontrata sa kanya sa susunod na araw o sa susunod na araw. Hindi na kailangang sabihin, nakahinga si Mark. Nagpasya siyang i-treat siya sa hapunan pagdating ng oras. Dahil hindi na niya kailangang pakialaman ang anumang bagay dahil mahusay na haharapin ni Queen ang mga ito. Kailangan lang niyang maghintay para sa shared profit bawat buwan. Napakasaya ni Mark sa kaisipang ito. Buti na lang nakilala niya ang isang may kakayahang tulad ni Queen. Pagkatapos nito, binalak ni Mark na magkaroon ng higit na kooperasyon sa pagitan nila. Ngunit, syempre, kailangan munang pumayag si Queen dito. Ang hindi alam ni Mark ay papayag si Queen basta magtanong. Kung tutuusin, hindi na nakita ni Queen na kasuklam-suklam si Mark at ayos lang sa kanya na makipagtulungan sa kanya. Kinabukasan, hinatid ni Bettina si Mark sa paaralan. Alam ni Bettina na mababa ang profile ni Mark, kaya hindi siya pumili ng marangyang sasakyan na pagmamaneho. Huminto siya sa isang lugar na malayo sa paaralan upang hayaang makapasok si Mark. Samantala, sinundan siya ni Bettina mula sa malayo. Pinoprotektahan niya ito mula sa malapit na distansya. "Mark," bati ni Sarah. Naghanda siya ng kape para sa kanya at tumakbo para ibigay ito kay Mark. Walang magawa si Mark, ngunit talagang masarap ang kape. Kaya naman, hindi niya ito tinanggihan. Gayunpaman, hindi napigilan ni Mark na tumingin kay Sarah nang maalala ang kanyang mga hubad na larawan. Kasabay nito, si Sarah ay naka-reveal attire pa at lumalabas ang mahahabang binti nito sa ilalim ng kanyang shorts. "Maganda ba?" tanong ni Sarah. "Ma'am," tumanggaw si Mark. "Kung ganoon, may dadalhin ulit ako bukas," masayang sabi ni Sarah. Akala ni Mark ayos lang. Mabuti para kay Sarah na magkaroon ng ganoong mabuting hangarin. Kasunod noon ay nakita ni Sarah na sinusundan ni Bettina si Mark mula sa malayo. Minsan na niyang nakita si Bettina nang magmaneho si Bettina ng Rolls-Royce para bisitahin si Mark. Kaya naman, tinanong niya si Mark kung bakit siya sinusundan ni Bettina. Hindi gaanong nagpaliwanag si Mark at sa gayon, hindi nagalit si Sarah. Pumasok na silang dalawa sa classroom at pinag-uusapan pa rin ng mga estudyante si Mark. Lahat sila ay nagchichismisan kung paano niya binili ang lahat ng tsaa sa kape ng paaralan gamit ang pera na nakita niya kung saan. Nagkaroon din ng maraming iba't ibang bersyon ng kwento. Obviously, si Mark ay masyadong hindi nag-abala para bigyang pansin sila. Nakahanap siya ng mauupuan. Samantala, matagal nang dumating si Queen at tinanong niya si Mark tungkol sa nalalapit na welcoming ceremony sa loob ng ilang araw ngunit hindi siya ganoon ka-interesado dito. Ito ay isang karaniwang kaganapan lamang para sa mga unang taon. Pansamantala, hindi alam ni Leona kung ano ang gusto niyang gawin sa silid ng hotel. Paikot-ikot siya at iniisip kung paano siya lalabas sa harap ni Mark. Dapat ba niyang sabihin na hinanap niya siya? Pakiramdam ni Leona ay hindi niya masabi iyon, kaya siya ay nasa isang dilema. Sa kabilang banda, si Lilibet ay nagsasanay sa isang lihim na lugar kasama si Lisa bilang kanyang personal na coach. Mabilis ang improvement ni Lilibet pero may isang pares ng mata ang nakatutok sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito napansin. "Brenda, maniwala ka, totoo ang sinabi ko." Nagpatuloy sa pagsasalita si Helena. Gayunpaman, hindi naniwala si Brenda na nasa tabi niya. Akala niya ay pinaglalaroan siya ni Helena.
Paano mailipat ng isang paunan tulad ni Mark ang 2.5 bilyong dolyar? Itigil mo yan. Putol ni Brenda habang galit na galit, nagtataka kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Helena na pretuhin siya na parang tanga. Nang mapadaan sila sa classroom ni Mark, nakita ni Helena si Mark. Tinuro niya si Mark at sinabing, Brenda, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang tanungin. Talagang mayaman siya at talagang tutugunan ang iyong mga kinakailangan. May makasariling motibo si Helena. Kung tutuusin, gusto niya si Aaron. Kung nakuha ni Brenda ang contact ni Mark, magkakaroon ng pagkakataon si Helena kay Aaron, di ba? Matutugunan niya ang mga requirements ko. Imposible. Naiinis na sambit ni Brenda. Bumaba ang tingin niya kay Mark mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Paano makakamit ng isang lalaking walang tagumpay ang kanyang pamantayan? Nagde-daydream lang siya. Kabanata 350. Walang magawa si Helena. Si Brenda ay may labis na pagtatangi laban kay Mark. Ano ang dapat niyang gawin? Nagsisi si Helena. Nang mailipat ni Mark ang kanyang pera kay Aaron, dapat ay hinailan niya si Brenda kasama niya upang masaksihan ito. Pagkatapos, malamang na magugulat si Brenda dahil siya rin noong panahong iyon. Baka mas malaki pa ang reaksyon ni Brenda kaysa sa kanya. Kung tutuusin, mayayaman ang mga kayang bayaran ang napakaraming pera. Madali silang makabili ng 5 milyong dolyar na sports car o kayang bumili ng eroplano, tama ba? Tiyak na makakamit ni Mark ang mga pamantayan ni Brenda. Nais ni Helena na bigyan ng pagkakataon ni Brenda si Mark na idagdag siya sa WhatsApp at pagkatapos ay maaari silang magkasama. Ngunit ngayon, nagkaroon ng malalim na hindi pagkakaunawaan si Brenda kay Mark. Paano niya mabibigyan ng pagkakataon si Mark na idagdag siya sa WhatsApp? Brenda, pwede kang pumasok at tanungin siya. Hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo, giit ni Helena. Wala siyang magawa at walang magawa kundi hawakan ang kamay ni Brenda para pigilan siya sa pag-alis. Bitawan mo ako, naririnig mo ba ako? If ever you ever mention his name in front of me again, I'll never talk to you, galit na sabi ni Brenda. Hindi niya maintindihan kung bakit sasabihin iyon ni Helena, ang matalik niyang kaibigan. Tinusubukan ba niyang itulak siya sa kailaliman ng H2? Sa totoo lang, nang malaman ni Brenda ngayon na si Mark ay nasa silid-aralan na ito, napagpasyahan na niya na hindi na siya pupunta sa ganitong paraan mula ngayon. Ito ay dahil si Mark ay lubos na naiinis sa kanya. Nasusuklam siya sa kanya kaya nasusuklam siya sa tuwing nakikita niya ito, tulad ngayon. Hoy, Mark, lumabas ka. Tigaw ni Helena kay Mark na nasa classroom, hindi pinansin ang naunang babala ni Brenda. Kasabay nito, hindi pa nagsisimula ang klase. Kaya naman napalingon sa kanila ang buong klase nang biglang sinigawan ni Helena si Mark. Lumingon sila at nakitang may dalawang dilag sa pinto, lalo na si Brenda. Nagkagulo ang lahat nang makita sila, higit sa lahat ang mga lalaki na pansamantalang nakatingin sa kanya. Hoy, si Brenda iyon, ang bagong campus belle. Bulalas ng isang tao. Diyos ko, ang haba ng legs niya. Dapat more than 1 meter ang taas niya, another student said. Bakit siya nandito? Bakit niya hinahanap si Mark? Mali ba ang narinig ko? Tanong ng iba. You didn't hear it wrongly. They are really here for Mark, sagot ng isang kaklase. Naiinggit ang sinabi ng isang estudyante, oh my God, bakit hinahanap ng campus belle ang loser na si Mark na yon? It must be because Mark treated all the students to coffee a few days ago. Hence, he became popular overnight. And so the campus belle dumating para makakita ng clown na katulad niya. Sa tingin ko din. Sigurado ako. Kung hindi dahil doon, bakit hahanapin ng campus belle si Mark? Isa pang chip in. Ang buong klase ay sobrang inggit. Dati, dumating si Yolanda para hanapin si Mark at sa pagkakataong ito, nandito rin para sa kanya ang bagong campus belle. Ano ang ibig sabihin noon? Naubusan na ba ng lalaki ang school? Nang makita ni Sarah ang eksena, napangiti si Sarah at inisip kung ano ang nangyayari. Bakit nandito ang bagong campus belle? Pati si Queen ay natigilan. Nagulat siya na kilala ni Mark itong bagong campus belle. Napatingin si Mark kay Helena. Tapos, nagpatuloy si Helena, lumabas ka. May itatanong ako sa'yo. Lumabas ka na, hindi na siya pinansin ni Mark.
Nang makita ang ugali nito, nababalisa si Helena habang sinabi niya kay Brenda, "Brenda, sandali." Pagkatapos ay tumakbo si Helena sa silid-aralan, hinaila ang braso ni Mark at gusto siyang kalagkarin palabas. Nawala nang masabi si Mark. Parang may nahawakan ang kamay niya. Noon niya natuklasan na mukhang maganda rin ang figure ni Helena. Nagulat ang buong klase. Ano? Paano gagawin ni Helena ang inisyatiba upang kalagkarin si Mark palabas? Dumampi pa ang kamay ni Mark sa kanyang dibdib. Ang tanga ba ng babaeng ito? Ang mga lalaki sa klase ay pawang inggit at sama ng loob. Si Helena ay hindi kasing ganda ni Brenda ngunit siya rin ay isang magandang babae. At saka, napakaganda ng kanyang figure. Hinahayaan lang niyang samantalahin siya ng pauunan na si Mark nang hilahin siya nito. Anong ginagawa mo? Anong problema? Tanong ni Mark habang walang magawang hila-hila palabas. Nagulat si Helena nang maramdaman niya ang braso nito sa ilalim ng kanyang paghawak at nagtanong, "Wow, ang lakas ng braso mo. Madalas ka bang mag-ehersisyo?" Naramdaman ni Helena na sinasanay ni Mark ang kanyang mga braso. Pakiramdam niya ay punong-puno ito ng lakas nang hilahin siya nito kanina lang. Nang marinig ito, nakaramdam ng pagkasuklam si Brenda habang nakatitig kay Helena. Wala bang nakitang lalaki si Helena noon? Anong problema? Kulit ni Mark nang wala siyang maalala sa dalawang babae. Gayunpaman, medyo nagulat pa rin si Mark. Sa bagay, 2 beses na niyang sinampal si Helena at lubos niyang hindi inaasahan na kalagkarin siya nito palabas sa publiko. Let me ask you, nag-transfer ka ba ng $2.5 billion kay Aaron? Kinakabahan si Helena habang nagtatanong. Siyempre, alam niya na ginawa ni Mark. Tinanong niya ito para lang malaman ni Brenda ang totoo. Nakaramdam ng kakaiba si Mark habang nagtataka kung bakit niya ito tinatanong sa kanya. Napatingin si Helena kay Mark na nanatiling tahimik. She was uneasy and she quickly whispered in Mark's ear, "Tara, nakita ko na yung text message ni Aaron. Dapat nag-transfer ka ng $2.5 billion kay Aaron. Basta sasabihin mo sa amin, bibigyan ka ni Brenda ng chance." Chance? Anong chance? Natarante si Mark. Anong pagkakataon ang posibleng ibigay ni Brenda sa kanya? Bakit kailangan niyang bigyan siya ng pagkakataon? Tara, may standard si Brenda. Ibig sabihin, ay dadagdag lang niya ang mga nagmamay-ari ng $5 milyong na sports car sa WhatsApp niya. Ito na ang pagkakataon mo. Naiinip na sagot ni Helena. Sa wakas ay naunawaan na ni Mark ang sitwasyon. Ito pala ay isang pagkakataon. Tumingin si Mark kay Brenda at mahinang sinabi, hindi ako naglipat ng $2.5 bilyong kay Aaron. Natigilan si Helena at napasigaw siya, "Bakit mo naman nasabi? Halatang inilipat mo sa kanya. Bakit ka nagsinungaling? Sabihin mo sa amin ang totoo." Napuno ng matinding pagkasuklam ang magagandang mata ni Brenda. Naduduwal siya sa sinabi ni Mark at parang nasusuka siya. "What do you want me to say?" "I'm telling you the truth," kibat balikat na sagot ni Mark. "Ikaw, nakita ko ng sarili kong mga mata," mariing sabi ni Helena. Hindi, giit ni Mark. Natigilan si Helena habang iniisip, anong nangyayari. Si Brenda ang campus belle. Maputi ang kanyang balat, maganda ang mukha at mahahabang binti na ikamamatay ng bawat lalaki. Ibig bang sabihin ay nagsinungaling si Mark dahil hindi siya interesado sa Brenda? Ito ay totoo. Hindi gusto ni Mark si Brenda. Hindi may kakaila na maganda siya tulad ni Yolanda at may magandang figure tulad ni Melde sa kanyang mapang-akit na balingkinitang mga binti. Sexy siya at madaling mahulog ang mga lalaki sa beauty trap niya. Gayunpaman, halatang gold digger siya at ayaw siyang kausapin ni Mark. Anong uri ng pagkakataon ang kailangan niya? Sa totoo lang, kahit nagkusa si Brenda na idagdag si Mark sa WhatsApp, hindi niya ito tatanggapin. Bakit kailangan niya ang kanyang WhatsApp? Ano ang gamit nito? Pinaikit ni Brenda ang kanyang mga mata at sa wakas ay nagsalita, "Helena, paano niya maililipat ang pera kung wala siya?" Hindi, Brenda. Meron talaga, pilit na sinubukang ipaliwanag ni Helena. Tumahimik ka nga. Helena, sa tingin mo ba tanga ako? Paano makakapag-withdraw ng ganoong kalaking pera ang ganoong tao? Sa tingin mo, posible ba? Tigaw ni Brenda habang nasusuklam at nasusuklam sa kasinungalingan. Imposible lang ito. Dapat tingin si Mark sa kanya.
Nagkibit balikat siya at hindi siya pinabulaanan. Hindi na kailangan. Kung sinabi niya na wala siyang pera, wala siyang pera. Nakabaligtaran, medyo maganda ang pakiramdam niya na pinaramdam nito sa kanya na nakahihigit siya. Nabalisa si Helena at sinubukan niyang magpaliwanag, pwede. Brenda, tanungin mo siya ulit, siya. Shut up, Helena. You really disappoint me. Paano ako magkakaroon ng kaibigang tulad mo? Tabay putol ni Brenda sa kanya, sobrang pagkadismaya. Tabik na sabik si Helena kaya nawalan siya ng sasabihin. Inailan niya si Mark at gusto niyang sabihin sa kanya ang totoo. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Mark at wala siya sa mood na magpaliwanag. Babalik na ako sa klase, simpleng sabi ni Mark. Pagkatapos nun, nagkibit balikat siya at tumalikod na para pumasok sa classroom. Si Helena ay naibigay sa isang estado ng pagkalito. Helena, huwag mo na akong sundan, malamig na sabi ni Brenda. Pagkatapos, naglakad na siya paalis. Nakaramdam si Brenda ng panlilibak. Bakit pa niya bibigyan ng panahon si Mark para magpaliwanag? Pakiramdam niya ay nasayang ang oras niya sa pakikinig kay Mark. Natawa siya. Kung ang isang tulad ni Mark ay makakapaglipat ng $2.5 bilyong kay Aaron, luluhod siya kagad at hihingi ng tawad kay Mark. Pero posible ba? Hindi. Kailangan pa niyang umutang ng pera sa kafe kapag nagtitimpla siya ng kape sa buong paaralan. Isa lang siyang tauna na nagsisikap na magmukhang cool. Nakakadiri siya kaya mamatay na lang siya. Si Brenda ay lumayo sa galit at si Helena ay nakaugat sa lugar. Ano ang ginawa niya? Samantala, mas gamaan ang pakiramdam ng mga tao sa klase matapos makitang galit na umalis si Brenda. Alam nila kung bakit hinanap ng campus bell si Mark. Nandito siya para ilabas ang galit sa kanya. Ngayong tapos na siyang maglabas ng galit, syempre, sisipain niya si Mark. Tiningnan nila si Mark ng masama. How could he expect na makakabit siya sa campus bell? Isa lang siyang punching bag sa kanya at kahihiyan sa lahat ng lalaki. Tumakbo muli si Helena sa silid-aralan at hinaila ang braso ni Mark, sumigaw, bumangon ka at ipaliwanag mo kay Brenda. Bakit ka nagsisinungaling? Bumangon ka. Haha, pretty, anong kasinungalingan ang sinabi ni Mark? Halika na, sabihin mo sa ating lahat. Nagsisigawan ng mga estudyante. Si Mark ay basura lang, paano pa siya nakahiga sa harap ng campus bell? Tignan mo, pinagtatabuyan lang siya ni Brenda. Forget what they doing, keep on doing.